So guys, so review lang natin to guys yan. So quick review lang. Kasi itong motor na to guys, hindi pa nagwa 1,000 kilometers yung tinatakbo niya. Nasa 946 pa lang siya. So gusto ko lang i-share yung motor na to. I-share ko lang sa inyo guys, no, ang specs ng motor na to, or anong klaseng motor ba to, yung Bajaj CT125. Bakit marami ang bumibili nito, or isa sa mga top selling motorcycle dito sa Pilipinas ay itong Bajaj 125. Simple lang naman siguro yung kasagutan doon sa katanungan kung bakit marami ang bumibili ng ganitong motor dito sa Pilipinas. So hindi naman siguro lingid sa inyong kalaman, no, na kahit saan kayo pumunta dito sa Pilipinas, ewan ko lang kung meron pa bang lugar dito sa Pilipinas na walang ganitong klaseng motor. Pero as far as I know, na kahit saan ka pumunta dito sa Pilipinas, makakakita ka ng ganitong klaseng motor. At kadalasan makikita mo siya na ginagamit pang hanap buhay, kagaya ng tricycle, or ano ba tawag dito, yung hinahabal-habal nila, yung ganon, kagaya niya, no, mga tricycle, mga Bajaj ang kanilang ginagamit. So yun nga, kadalasan ang silbi ng motor na to sa mga bumibili is ginagawa nilang katuwang sa hanap buhay. Kasi nga mura, higit sa lahat matipid siya sa gasolina, no? Lalong-lalo na yung kanilang Bajaj 100 CT100. Kasi guys, itong gamit natin ay ang CT125. So kung patipiran na ang pag-uusapan, of course mas matipid yung CT100 kasi 100cc lang yun eh. Ito medyo may takaw ng konti lang naman, pero still matipid pa rin siya guys. So alam ko naman na hindi naman siguro lingid sa inyong kalaman na marami talagang nagmamayari ng ganitong klaseng motor, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, kasi nga ginagamit to pang hanap buhay ng mga Pilipino, lalo na yung mga nagta-tricycle ganoon, or yung mga nagnenegosyo, yun, gamit tong ganitong klaseng motor. So ayun nga guys, so pag-uusapan natin ngayon kung anong specs meron yung motor na to, worth it ba siya sa kanyang price, and then kung maganda bang gamitan. So ang motor na to guys is meron siyang 125cc or 124.5cc displacement to be exact, single cylinder, 4-stroke, and di ko sure if 4 valves ba to or 2 valves, pero based sa doon sa Motor Trade, sa website nila, hinanap ko yung specs nito. Ang nakalagay doon is 4-stroke, 4 valves. So kung 4 valves, so mas okay pag 4 valves, di ba? Maganda pag 4 valves. So ang motor na to guys, meron siyang 5-speed manual transmission, and then may lakas na 9.86 horsepower at 7,500 rpm. So ang motor na to guys is hindi pa siya naka FI or fuel injected, so carburetor pa rin yung kanyang ginagamit, pero mas okay yung carburetor kasi if ever nga na i-maintenance mo siya, madali lang siyang linisan, madali lang siyang i-maintenance compared to FI na kailangan mong pumunta sa kasa, di ba? Ito, kahit na ikaw yung gumawa, kaya mong gawin, kaya mong i-maintenance. Alright, so pagdating sa kanyang dashboard guys, analog type siya, analog type, and then meron siyang fuel gauge. Yun, nakakatawa sa kanya kasi meron siyang fuel gauge, and then meron siyang high beam indicator, and then turn signal lights, then meron siyang neutral indicator, and then gear indicator na until 5, kasi 5 speed yung motor na to guys. Ang pinaka napansin ko sa motor na to guys, sa kanyang cockpit, no, is ito. Yung kanyang
charging port. Maganda siya gamitin guys, no? And then may lakas siya guys, no? Tingnan niyo, oh. Sumisipa yung kanyang ano. Actually malakas talaga siya guys. Tingnan. Malakas talaga siya guys. So yun, malakas talaga siya. Kahit na nasa 5th gear na siya guys. Ayan oh. Oh. Ewan ko kung ramdam ba sa video. Uy, sheesh. Big bikes, ano? Naka big bike. Na-distract pa nga. So wala naman ano special sa motor na to guys, no? Just a very straightforward na motor. Walang kung ano-ano. At saka tested na tong motor na to guys, kasi nung bata pa lang ako guys, nagkaroon kami ng ganitong klaseng motor, yung CT100. Ibang iba yung design nun. I think yung sticker lang naman yung nabago siguro, pero sa overall nga design, yung body build, ganun pa rin naman. Walang pinagbago. So yan. So yung tank nito guys, no, malaki ang may full tank po dito. I think nasa 11, hindi ko nagkakamali, siguro nasa 11 liters yung tanke nito. So short video lang talaga ito guys. Alright, so siguro makikita nyo sa next video natin pag ano, masarap tong gamitin guys, kasi yun, very comfortable actually. Yung kanyang ano, yung kanyang handlebar guys, mataas guys. Yung gear pattern nito guys pala ay padagdag guys, all down, and then pag pabawas, all up siya. Medyo may vibration kang mararamdaman, pero not to the point na parang mapapagod ka sa kanyang pagiging ma-vibrate, no? So yun lang guys. So thank you sa panonood. So by the way guys, yung pangako pala sa previous video natin, na sabi ko yung XSR is lulong ride natin yun. So hindi ko pa siya nagagawa ng video kasi nga ngayon pa lang ako nauwi sa amin after 4 months guys, after nung last upload natin. So ngayon pa lang naman ako nauwi dito sa amin. So gagawa ko ng paraan guys para makapag-produce ng video nun. So that's it for our video guys. Thanks for watching, and please do subscribe to my YouTube channel. Bye bye. See ya.